teachers, PNP, BJMP, students, and other government agencies. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Polymed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Polymed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Polymed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading. We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Good news! Sa MGolier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, laging naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado, abot ka agad. Sa internet maaasahang walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barocdas Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Isang malusog na morning mga kababayan ko dito sa Zambales. Sa mga naaabot po ng aking tinig, mabuhay po kayong lahat. At syempre sa mga nanonood sa atin via Facebook Live, naglalambing po ang inyong lingkod. Paki-like and share naman po para marami po ang makinabang sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-29 ng Hunyo 2026. At kayo po ay nakikinig sa programa ng Zambales Provincial Health Office na Healthy Pilipinas, Healthy Zambaleños, tara mag-healthy lifestyle na tayong lahat. Ito nga po pala ang inyong panlalawigang Kuyang RG Aurelia, maglilingkod at magbibigay ng mga napapanahon at tamang impormasyong pangkalusugan. At syempre, batiin po muna natin ang ama ng lalawigan ng Zambales, Honorable Governor Hermogenes
E. Ibdani Jr. Sir, good morning po. Kay Honorable Governor Jack Konghun at sa lahat po ng ating sangguniang panlalawigang members, morning goods po mga sirs and madams. Malusog na umaga din po sa ating masipag na Provincial Health Officer 2, Dr. Noel C. Bueno. At syempre sa mga kasamahan ko po dyan sa Provincial Health Office at sa lahat po ng mga kasamahan sa public service, tuloy-tuloy lamang po ang mga paglilingkod sa ating mga kababayan dito sa ating mahal na lalawigan, ang probinsya po ng Zambales. Batiin din po natin ang mga kasamahan natin dyan sa Provincial Hospital, sa PRMMH, sa Hospital po ng Santa Cruz, Candelaria District Hospital, San Marcelino District Hospital, at syempre dyan sa Kainumayan Hospital, at lalo na sa ating mga kasama dyan sa mga rural health units from Santa Cruz to Subic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, batiin natin, mapalad po tayo, kasama pa rin natin, Dr. Olive at Ma'am Lilian. Bati po kayo, Dr. Olive. So, isang magandang araw po sa ating lahat, Zambales, at sa lahat po ng Zambalenyo. Ma'am Lilian, bati po kayo. Magandang araw din po sa ating lahat. Ayun, babati muna ako. Pa-shoutout na Sir Nino B. Garcia, SI5 po ng iba. Magandang umaga po dyan. Work lang po tayo. Kahit na maulan. Kahapon maulan dyan, no? Opo. Pero ngayon medyo Maulan. minute. Opo. Konti So, po. pag-usapan natin po dyan, no? Ngayong Hunyo 26 na dito nakalagay dito, drug abuse and illicit trafficking, no? Opo. Pag-usapan po natin ito. Ano po ba nga itong gusto niyo pong ipaabot sa ating mga kababayan tungkol po dito? Opo. So, magandang araw po sa ating lahat, sir. So, banggitin ko na lamang po, meron po tayong batay po sa ating Department of Health. Actually po, ito po ay galing po sa United Nations. Pinagdiriwang po natin tuwing buwan po ng Hunyo 26, ang tinatawag po nating International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. At mayroon pong tema po na World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Response. At ito po ay may legal na mandato. Tinatawag po natin itong Presidential Proclamation number 264, na kung saan, ito nga pong Hunyo 26 ay tuwing taon-taon po, ay pinagdiriwang itong tinatawag po nating idadait. Okay, so tuloy-tuloy ko na rin po ito, Sir RG. Ang temang ito sa taon po na ito ay tanda ng isang pagkakaroon po ng mahabagin o yung tinatawag nating compassionate at pangkalusugang diskarte po, no? Pagdating po sa pag-aalaga natin sa atin pong mga kliyente, no, lalo-lalo na po sa atin pong pinag-usapan po ngayon, ito po ay pagtuturing po ng Department of Health na kung saan ang substance use disorder ay iniisip na rin po natin ito bilang chronic medical condition na kaugnay po sa atin pong pinag-uusapan na rin pong mental health. So, kaya naman ang DOH po ay tumutugon sa mga haligi ng kampanya ngayong 2026 sa pamamagitan ng sumusunod po na hakbangin. So, medyo madami-dami po yan, babanggitin ko po. So, number 1 po is responding to persisting issues. So, ibig sabihin po nito ay pagpapatuloy ng treatment continuum para sa mga kliyente. Pag sinabi po nating kliyente, ito po yung mga tinatawag po nating persons who use drugs o yung mga kliyente po natin na gumagamit ng tinatawag na rin po nating pinagbabawal na gamot. Pangalawa po ay destigmatizing addiction o yung pagtingin sa drug dependence bilang biopsychosocial disease at hindi lang siya simpleng kahinaan lang po ng karakter. Pangatlo po ay expanding facilities na kung saan nagpapatibay po ng drug abuse treatment and rehabilitation centers o yung DATRC upang magbigay ng mga pangmatagalang gamutan at recovery programs. Pang-apat po ay yung community-based initiatives na kung saan pagdadala ng interbensyong medical sa mga barangay at RHU bilang access points para sa rehabilitasyon at outpatient support. Panglima po is navigating new challenges o pagtugon sa banta ng synthetic drugs at new psychoactive substances sa pakikipagtulungan sa Dangerous Drugs Board. Pang-anim po ay yung mental health integration, pag-uugnay ng substance use program sa ilalim po ng Mental Health Act o yung RA
11036 upang matugunan ang mga family dynamics at lipunan na nagdudulot ng relapse o yung tinatawag po nating pababalik sa dating gawi. At number 7 po, deploying innovative responses o pagpapatupad ng Health Sector Action Agenda 2023 hanggang 2028 o paggamit po ng digital hotlines, early warning tools at harm reduction partnerships kasama ng LGUs at workplace prevention networks. So sa ganitong pagbalangkas po, malinaw na ang laban natin kontra droga ay hindi lamang usapin ng batas, kundi isa din po itong komprehensibong pampublikong kalusugan na nakaugat sa ebidensya, malasakit at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Napakahalaga pala nito, Doc Olive, Opo. At malinaw na seryoso po ang DOH o ang Department of Health sa pagpapanatili ng balance. Ngayon, ilapit naman natin sa ating probinsya. Ano po ba ang pangunahing layunin ng tinatawag po nating DDAP program ng ating Provincial Health Office? Opo. So, yung tinatawag po nating DDAP o yung sinasabi po nating Dangerous Drugs Abuse Prevention and Treatment Program, under po kasi ito ng Non-Communicable Disease Program po ng Provincial Health Office po. Ito ay ang pambansang programa sa kalusugan na nakatalagang mamamahala sa mga medical, rehabilitation at preventive na tugon ng bansa laban sa paggamit ng bawal na gamot. Ang mga pangunahing tungkulin ng mandato na ito po ay, number 1, pamamahala sa mga pasilidad. Ibig sabihin po, pinangangasiwaan at nagtatakda ang programa ng mga panuntunan para sa mga pambansang DOH, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa buong bansa. Example po niyan, yung sa Bataan, nasa Pilar po yan. Meron din po sa Nueva Ecija. So, akreditasyon ng mga doktor. So, lahat po ng ating mga RHU doctors po, yung mga municipal health officers po, ay binibigyan po ng training po ng Department of Health. Pinamumunuan nito ang mandatoryong pagsasanay ng mga doktor upang matiyak na sila ay sertipikadong magsagawa ng opisyal na drug dependency examination. Itatawag po nating DDE o pagsusuri po sa lala ng pagkagumon sa ipinagbabawal na gamot. Number 3 po, rehabilitasyon sa komunidad. Sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, naglulunsad ang programa ng mga gabay para sa community-based drug rehabilitation program upang ang serbisyo sa paggaling ay maging abot kamay sa mga barangay at rural health units. Number 4 po, mga alituntunin sa patakaran, nakikipagtulungan ang DDAP sa World Health Organization upang bumuo ng mga medical na balangkas na pupondohan din po sa ilalim ng batas natin na Universal Healthcare. Ayun, salamat po, Medyo Dr. mahaba Olive. po, Opo. So, tanungin naman po natin si Miss Leah, ano-ano naman po ang mga konkretong aktibidad ng PHO Zambales sa ilalim ng DDAP program upang makamit ito? Marami po, Sir RG. Ilan po sa mga pangunahing aktibidad na ginagawa po natin ay una po ang lectures at orientation sa mga government hospitals tungkol sa drug-free workplace at drug awareness sa mga eskwelahan. Pangalawa po ay radio broadcasting para sa mga mas malawak na kaalaman sa DDAP at CBDRP. Pangatlo, lobbying at pakikipag-ugnayan sa ating mga local chief executives o mga mayors para suportahan ang community-based drug rehabilitation program. At pang-apat naman po, pagsasanay para sa mga program managers, MSWDOs, PNP staff, DHWs, paano magsagawa ng CBDRP. At ang panglima naman po, ang benchmarking sa DOH Treatment and Rehabilitation Center Bataan upang matuto ng best practices na maaari nating ilapat dito sa atin. Okay, so nabanggit po ni Ma'am Lian, yung pong CBDRP. So, Ma'am Lian, maaari po bang ipaliwanag ninyo kung paano ito magiging solusyon para sa komunidad natin, lalo na dito po sa probinsya po natin? Opo. Ang CBDRP ay isang community-driven rehabilitation program na layong tulungan ang mga natukoy na gumagamit ng droga nang hindi na kailangang ilayo sa kanilang pamilya, basta't mababa o katamtaman lang ang antas ng kanilang pagkagumon. Sa Zambales po, target ngayon ng PHO na magkaroon ng Memorandum of Agreement sa DOH Treatment and Rehabilitation Center Bataan ang 13 municipal LGUs. Sanayin ang 13 RHUs or MLGUs para sa mas epektibong
implementasyon ng CBDRP. Magbigay ng counseling, aftercare at psychosocial support hindi lang sa mga kliyenteng nalulung sa ipinagbabawal na gamot, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. So marami pala tayong mga programa na ano po at saka mga plano para po dito sa program natin dito sa mga drug users ano po o yung clients po. Clients pala ang tawag ano po. So balikan kita Doktora Olive. Yes. Sa inyo pong karanasan, ano po ba talaga ang nagiging dahilan ng pagkagumo ng isang tao sa droga at ano ang epekto nito sa kanila? Actually, Sir RG, no, marami pong risk factor po iyan. Kagaya po ng problema sa pamilya. Actually po yan yung number one. No, sa pag tinanong po namin ano bang rason is yung family problem. So depression, maari din po yung peer pressure. Ngunit may mga protective factors naman din po tayo na isinusulong sa pamamagitan din po ng atin pong ginagawa sa DDAP o yung sa programa po natin under ng Provincial Health Office. So pag sinabi natin protective factors, ito po yung pagkakaroon ng mga awareness o health lecture nagbibigay ng positibong imahe ng sarili. More on sa mental health po yan, Sir RG. Malusog na relasyon sa pamilya, itinuturo din po yan. Lalo na sa mga magulang at aktibong pakikilahok sa barangay at simbahan. Ang epekto ng droga kasi po, Sir, ay mapanira sa buhay. Yung pagkagumon, pagkahawa ng mga sakit katulad po ng HIV/AIDS, yung hepatitis B and C, dahil sa mga itinuturo po nila na herenggilya sa kanila pong mga katawan, pinsala sa utak at baga, at matinding problema sa pamilya at sa batas. Kaya naman, napakahalaga ng CBDRP at ng balancing diskarte ng Department of Health, Provincial Health Office at ng mga LGUs upang maiwasan ang mga ito at magabayan po ng husto yung mga nais na magbago, Sir RG. Ayun naman. So maraming salamat po Doc Olive at saka Miss Lian sa napaka-komprehensibong pagbabahagi ng inyong programa. Ano po? Ang mensahe po natin ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ay malinaw. Ang laban kontra droga ay laban nating lahat. Sa pamamagitan ng evidence-based solutions, community rehabilitation tulad ng CBDRP at suporta ng pamahalaan, makakamit natin ang mas ligtas at mas malusog na pamayanan. Doktora, baka mayroon pa po kayong gusto pang batiin? Siyempre, babatiin ko po ang akin pong poging-pogi na Engineer Ponce Ugalesco Jr. Ayan. Ayun, bati dyan, Engineer. Yes, of course. Okay ka lang dyan sa paglilimas dyan sa opisina. No? Miss Lian, bati po kayo. Minabati ko po yung family ko. Ayun. Thank you ulit po. Mag-commercial tayo, Sir Eds. Salamat po. Narito ang mga payong pagtitipid mula sa Zameco One sa paggamit ng electric fan. Patayin ang electric fan kung hindi na ginagamit. Kung maaari, iset ang electric fan sa low. Ilock ang oscillator kung isa o dalawang tao lamang ang gumagamit ng ventilador. Ang paalaalang yan ay mula sa Zameco One. Maputulan ng kuryente ay iwasan. Magbayad sa takdang oras. Ang Zameco One ay atin. Tangkilikin at ating pagyamanin. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving.
Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle: above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Bubong at construction materials ba ang kailangan mo? Sa One Candle na tayo! One Candle Manufacturing and Trading Corporation, the first and the original roofing plant in Zambales. Presyong pangmasa, walang daya, at laging on time ang delivery. Superior quality ang products and excellent customer service. One Candle Manufacturing and Trading Corporation. Visit us at our Iba branch, located at Zone 4, Iba, Zambales, and at our Subic branch, located at Manganvaca, Subic, Zambales, in front of LDS Church. Call or text at 0949-400-4948, 0954-275-2400, or 0961-984-4163, and like us on Facebook. One Candle Manufacturing and Trading Corporation. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang VHF Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops! Hindi lang yan, nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bhfappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba, talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. Good news! Sa MGolier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. For DTI FTE 256695 Series of 2026. Our town, our radio. Radio natin. Ayun, balik po tayo sa ating programa. Siyempre, kasama po natin si Sir Jap. Pati po kayo, Sir Jap. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat po ng ating nanonood, ating mga viewers sa Facebook Live po, no? And of course, ngayon po, every fourth week po ng June ay National Poison Prevention Week. Kaya andito si Sir Jap para discuss po ito, ano po. So, Sir Jap, ano po ba itong National Poison Prevention Week? Yes po, Kuya RG, no? Ang National Poison Prevention Week ay isang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang uri ng pagkalason at kung papaano ito may iwasan. Mahalaga din ito dahil taon-taon, Kuya RG, may mga naitatala tayong kaso, no, ng pagkalason sa mga matatanda at sa mga bata, usually, Kuya RG. Maaari sa mga ito ay nangyayari mismo sa loob ng tahanan at kadalasan ay dulot ng aksidenteng pag-inom o pagkakalantad ng mga mapapanganib na chemical or mga gamot. Ang mahalaga ko RGR kagandahan, karamihan sa mga insidenteng ito ay maaari nating maiwasan kung magiging maingat tayo at susundin ang tamang paraan ng pag-iimbak at paggamit ng mga gamot or mga chemical. Siyempre, Sir Jap, pag sinabi ba nating poison o yung lason, ano po ba yung ibig sabihin nito?
Ang poison o lason, Kuya RG, ay anumang sangkap na maaaring makapinsala or makadulot ng sakit kapag ito ay, syempre, pinakakaraniwang nalunok, nalanghap, napunta sa mata o balat, o kaya naman ay na-inject sa katawan. Hindi lamang mga kemikal ang maaaring maging lason, Kuya RG, no? Maging ang mga ordinaryong gamot, minsan mga vitamins din, pesticides, bleach, detergent, insecticides, at maging ilang halaman at kabute ay maaaring maging mapanganib kapag hindi tama ang paggamit. Kaya mahalagang tandaan na hindi lahat na nakikita sa ating bahay ay ligtas. Siyempre naman, kaya dapat naglalagay po tayo ng mga tag, Labels, mga labels. RG. No? So, Sir Jap, ano naman po ang mga karaniwang sanhi ng pagkalason dito po sa ating probinsya? Marami po tayong maaaring pagmulan ng pagkalason, Kuya RG, no? Ilan sa mga pinakakaraniwan, syempre yung maling pag-inom or pag-inom ng overdose o pagka-overdose sa mga gamot, Kuya RG, no? Pag-inom ng household cleaning products tulad ng bleach at muriatic acid, ito po karaniwan sa mga bata, Kuya RG, no? Minsan kasi nailalagay sa mga maling lalagyan yung mga chemical na ito, no? Magpagkalason mula sa pesticide at insecticide, minsan nalalanghap din po natin. Minsan pag may nag-i-spray ng mangga, minsan nahihilo po tayo. For example, ganun po, no? Pag inom ng kerosene o gasolina, lalo na kapag nilalagay sa ito po, sa mga ibang lalagyan, sa bote ng soft drinks or minsan sa bote ng tubig. Pagkain ng sirang pagkain, of course, poisonous mushrooms, minsan po yung ano po, no? Nakakakuha po tayo ng mga ganito sa iba't ibang lugar po. Kasama na rin yung sa mga natandaan ko kasi, Kuya RG, last 2024 po yata, no, nasa PRMMH pa ako, no, may isang tatay na nakahuli ng poisonous crabs na napakain niya sa kanyang pamilya. Ayun, pagkaraan ng ilang oras, sumakit ang ulo, nahilo, nagsuka, at ayun po, dinala sa ospital, no. Kaya po mag-ingat po tayo, no. Pagkalanghap ng usok mula sa sunog or carbon monoxide, at hindi rin natin dapat kalimutan ang pagkalason dahil sa alak at pinagbabawal na droga or yung tinatawag natin na alcohol intoxication po, Kuya RG. And of course, payo po sa mga magulang, ano po, yung mga hindi dapat na nasa baba. Yes, Maraming po. bata sa bahay, no? Opo, Dapat Kuya RG. itinataas natin yung mga Ayan po, bleach, opo. mga ganyan, muriatic acid, ano po. Opo. At syempre, yung mga ginagamit natin, marami pong farmers dito sa atin, no? Yes, Yung mga po. pesticides at insecticides, ilagay po natin sa tamang lalagyan, ano po. Yes po, Kuya RG. At sino naman po yung pinaka nanganganib, Kuya Jap? Po yung mga karaniwan po, no, mga batang 5 taong gulang pababa, kabilang sa mga nanganganib po. Yan sila po kasi yung mahilig mang-usisa ng mga kung ano o magbutingting ng kung ano-ano sa bahay po, no. Kapag nakakita sila ng makulay na bote o gamot na parang candy, maaari nila itong subukang inumin or kainin po, Kuya RG. Ngunit hindi lamang mga bata ang dapat nating bantayan. Maaari ring malason ang mga matatanda dahil sa maling pag-inom ng gamot at mga manggagawa, no, sa mga factory, sa mga planta. So shout out nga pala dyan sa mga workers natin na masisipag dyan, no, yung mga factory workers natin tsaka sa mga planta, ang aaga nila pumasok yan, Kuya RG, no. Maaari po silang ma-expose sa mga mapapanganib na chemical kung walang tamang proteksyon. Kaya po, safety first. Okay, so ano naman po yung mga simpleng hakbang, no? May nabanggit na ako kanina pero dagdagan mo po, Sir Jap, no? Syempre po, Kuya Para RG. maiwasan itong pagkalason. So narito po ang ilang mahalagang hakbang, no. Una, ilagay ang lahat ng mga gamot, katulad po ng sinabi ni Kuya RG, mga gamot at chemical sa lugar na hindi naaabot ng mga bata, sa medyo matataas nga daw po, no? Pangalawa, panatilihin ang mga ito sa kanilang original na lalagyan upang malinaw ang label at hindi mapagkamalan na kung ano-ano po. Pangatlo, huwag kailanman ilipat ang bleach, gasolina, pesticide o anumang chemical sa bote ng soft drinks, mineral water, or juice. Baka kasi po akala ng mga bata ay yung laman ng mga pinag-iinuman nila ay juice or kung ano bang mga milk, ganun po, no? Pang-apat, basahin at sundin ang nakasaad sa label bago gamitin ang anumang produkto. Pang-lima, huwag maghalo ng iba't ibang cleaning products dahil maaari itong makalikha ng mapanganib na gas. Or for example po, yung sa mga grocery po, no, pinaghihiwalay nila yung mga sabon sa pagkain. Yun po yung example doon, no? At panghuli, itapon ng maayos ang mga expired na gamot at chemical. Ayan po, yan po yung trabaho din po namin, no? Pagtapon po ng mga expired na gamot or mga chemicals. Minsan po kami po ang gumagawa niya, no? So, Sir Jap, paano naman po pag may hinihinala na tayong nalason, no? Dito sa atin, ano po yung dapat gawin? Siyempre po, una sa lahat, maging kalmado po tayo, Kuya RG, no? Kung may nalunok na chemical o gamot, huwag basta-basta painumin ng gatas. Na minsan kasi,
may nalunok ako, painumin niyo na agad ng gatas. O, minsan, hindi po pwede yon, no? Tubig o anumang inumin at huwag ding piliting magsukwa ang biktima, maliban kung may direction or utos ng isang doktor or poison experts. Kung chemical ang napunta sa balat o mata, banlawan agad ng malinis na tubig. Kung nalanghap naman Kuya RG, no, na nakakasulasok na usok or kung anumang mga steam yan, ilipat agad ang biktima sa lugar na may sariwang hangin. At higit sa lahat, dalhin ang biktima sa pinakamalapit na facility or hospital. Kung maaari, dalhin din ang lalagyan or pakete ng chemical upang madaling matukoy ng healthcare workers ang tamang lunas. Ayun, Sir Jeff, may mga tanong dito. Totoo po ba yung kailangan pasukahin yung agad yung kapag nalason po yung isang tao? Ayo po, usually yan ang mga katanungan ko nila RG, no? Isa po yan sa pinakakaraniwang maling paniniwala natin, Kuya RG. Hindi lahat ng kaso ng pagkalason ay dapat pasukain agad ang biktima. Sa katunayan, kung ang nalunok ay corrosive chemicals gaya ng bleach or muriatic acid, mas lalo lamang maaaring masunog ang lalamunan kapag pinilit siyang pasukahin kasi babalik din yung chemical ulit sa lalamunan, no? Ilalabas niya ulit. Kaya mas ligtas na huwag gumawa ng sariling paraan, kumonsulta agad sa healthcare providers at dalhin ang pasyente at sa pinakamalapit na pagamutan. Ayun naman. So, Sir Jeff, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan ngayong National Poison Prevention Week? Kuya RG, syempre ang pag-iwas sa pagkalason ay nagsisimula sa ating tahanan. Hindi natin kailangang hintayin na may mangyaring aksidente bago tayo kumilos. Maglaan tayo ng ilang minuto upang suriin ang ating bahay, siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga kagamot, kemikal at iba pang mapanganib na sangkap. Turuan din natin ang ating mga anak na huwag uminom o kumain ng anumang bagay nang hindi nagpapaalam sa mga matatanda. So tandaan po natin, no? Ang pag-iingat ngayon ay maaaring makapagsalba ng buhay bukas, Kuya RG. Ayun, maraming salamat po, Sir Jeff, sa napakahalaga at napakalinaw na mga impormasyon na inyo pong ibinahagi sa amin. Mga kababayan ko dito sa Zambales, tandaan po natin na ang pagkalason ay maaaring mangyari anumang oras, ngunit ito po ay kadalasang naiiwasan kung kayo po ay magiging maingat, mapanuri at responsable. Sa simpleng tamang pag-imbak ng gamot at kimikal, paglalagay po ng label sa mga garapon, mga ganyan, no? At agarang paghingi ng tulong medikal kapag kinakailangan, ay makakatulong tayong mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Ayun naman. So, Sir Jeff, baka may gusto ka pa pong batiin dyan? Shout out po pala, nagpapabati kanina pa ako yung RG, no? Ating mga kaopisina, sila Ma'am Raquel Idanyol at sila Ma'am Elaine, no? Shout out po dyan sa mga nagagandahang bilad natin dyan. Tsaka sa mga ka-office po natin dyan na napakasipag ngayon kasi malapit na po ang ating nutrition month sa Butolan, no? Busy po sila magakot ng mga gamot dyan sa office namin. Yun lang po. Ayun, thank you po, Sir Jeff. So, pag-usapan pa natin itong dengue kasi Ayun, opo. napag-usapan na natin ito last time pero i-reiterate natin kasi umulan na naman. Ano po? Kaya nga po kay RG, no? So, talaga. Sir Jeff, ano nga po pala itong dengue? Siyempre, ang dengue, Kuya RJ, isang sakit na dulot ng virus na naipapasa ng lamok, no? Nagdudulot ito ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, sakit sa likod, likod ng mata, pananakit ng kasukasuan at kalamnan at rashes sa balat. Yung lamok pala ay tinatawag na Aedes aegypti, Kuya RG. Aedes aegypti at saka Aedes albopictus po. Albopictus, Dalawa po kasi opo. yan. Ano po. So, So, sa mga babaeng lamok po yan, Kuya RG. okay. So, Sir Jeff, paano naman naipapasa itong dengue sa atin? Ang dengue ay naipapasa sa pamamagitan ng, syempre Kuya RG, kanina nabanggit ko na, sa kagat ng lamok na may dalang virus, particular ang Aedes na mosquito. Yun po yung nabanggit natin na albopictus saka aegypti, no? Ang mga lamok na ito ay aktibo sa araw, lalo na kapag umaga at hapon, Kuya RG. Ayun, batiin ko pala yung dengue coordinator dyan, no? Si Sir Neil Espinosa, no? Ayun. Sir, dahil natapos ka na last week, no? So, reiterate lang namin to, no? Ano naman po yung mga sintomas ng dengue, Sir Jeff? Karaniwang sintomas po nito Kuya RG, syempre, napaka-basic, halos lahat yata ng sakit, no? May ganito, mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo. Ito po, nabanggit ko na kanina, yung sakit sa likod ng mata, yung tinatawag nila sa medical na periorbital pain po, no? Pananakit ng kasukasuan at kalamnan, minsan may rash sa balat, minsan nagsusuka din yung pasyente at minsan naduduwal, Kuya RG. Ayun, syempre, kapag nakaranas na po tayo ng mga ganito,
agaran po tayong magpakonsulta sa ating pong mga doktor, ano po. Yes po. Libre naman po dyan sa Richo, sa ating pong mga ospital, no? So, paano naman po natin maiwasan itong dengue, Sir Jap? Siyempre, ano kaya RJ, napakadali lang tong iwasan ngayon, no? Siyempre, ang una-una, maglinis tayo ng kapaligiran, tanggalin ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Siyempre, yung mga florera na may mga stagnant waters, mga gulong, mga bote na nandiyan sa gilid-gilid, tanggalin po natin yan, no? Gumamit ng mga pantaboy sa mga lamok, magsuot ng mahabang kasuotan, may mga manggas, Kuya RG. Tapos, gumamit din tayo ng kulambo, no? Kahit na hindi na uso ang kulambo ngayon, PRG, effective pa din po yan, no? Tapos, kapag may mga budget po tayo, pwede po tayo maglagay ng mga screen sa ating mga bintana upang hindi makapasok yung mga lamok at kung ano pa mga insekto sa loob ng ating bahay. Ayun, batiin ko pala si Mayor Lim po ng Masinloc. No? Nakita ko yung mga posting niya. Yes po. Nagbabandilyo nga po sila. Sa dengue. Oo. Keep it Mayora. up, Mayora. Maraming salamat po. Sir Jap, ano naman po yung tinatawag nating 5S? Yes po. Alam ko, in-update na to ni Sir Neil nung nakaraan. Ginawa niya 6S. 6S na po. So, 5S pa rin po yun. No? Joke lang po ni Sir Neil yun. No? Ang 5S po is syempre yung search and destroy. Syempre, nabanggit ko na kanina pag may mga pinamumugaran ng lamok, yun po, itapon lang natin or sirain natin para hindi sila makapagparami. Syempre, yung kanina pagsusuot din ng may mga manggas, self-protection measures, tapos seek early consultation kapag mayroon na po tayong nararamdaman. Support fogging for during outbreaks only po. Kasi po minsan yung mga municipality nagpapa-fogging pero walang outbreaks. Yung mga lamok lumilipat lang sa ibang lugar. No, syempre, sustained hydration, mahalaga po ang hydration sa ating katawan upang malabanan po yung mga sintomas ng dengue. Ayun. So, minom ng maraming tubig na Sir Jap. Yes po. Ayun naman. So, maraming salamat Sir Jap sa tungkol dito sa paalala sa dengue, no? Kasi nag-ulan-ulan na naman po, kaya naalala ko yung dengue, ano po. So, Gusto na naman yan, Kuya RG. opo. So, naging makabuluhan na naman po ang ating talakayan. Ngayong umaga, sana po ay may napulot muli tayong mga kaalamang pangkalusugan. At muli, dapat isabuhay po natin ito, no? Ito nga po pa muli ang inyong pong panlalawigang Kuyang RG Orilla, na nagsasabing kumain ng tama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, magpahinga, huwag may stress, at dapat magpakonsulta ng regular sa ating mga doktor upang maiwasan ang mga sakit at mapanatili ang kabutihan ng katawan at syempre ng ating isipan. Maraming salamat po. At muli, sa susunod po na linggo, next week, no? July. Yes po. First week po ulit ng July, ano po? First Monday ng July ay i-air po ulit tayo. Maraming salamat po. Ay ating kayamanan. Stay healthy, panatilihin ang healthy body. Stay healthy, ingatan ang inyong mga sarili. Stay healthy, ugaliing mag-exercise parati. Stay healthy, buong bansa dapat stay healthy. Buong bansa dapat stay healthy. Buong bansa dapat stay healthy. Our town, our radio, Radyo Natin. Good news, kaibigan! Hanap mo ba ay mga dekalidad at mababang presyo ng mga agricultural products at machineries? Tara na! At siguradong mga hinahanap mo ay narito sa MCC Grower Agri-Trading. Meron silang hand tractors or kuliglig, makinang pambukid at pandaga, water pumps, grass cutter, knapsack sprayer at marami pang iba. Kaya punta na sa MCC Grower Agri-Trading. Matatagpuan sa Purok 2, Batulapok, Botolan, Zambales near Triangle. Contact number 0998-493-1748. MCC Grower Agri-Trading. MCC Grower Agri-Trading. Arsega Hardware para sa presyong abot kaya pang construction.